Ganito ang sitwasyon dito sa may Top Avenue. Actually, kita nyo naman, no? Ito nga si kuya, talagang nag-aalangan pa, oh. Yan. Nag-aalangan siya na mag-move dahil nga syempre mataas yung tubig. At kapag konting pagkakamali lang dyan ay talagang tirik yung motor niya. Pero meron din naman yung mga talagang nagpapasimpalad. Kumbaga, yung nilalagay sa bahala na, no? Yung kanilang mga motor. So grabe yung ano dito kabayan, no? Yung pagtaas ng tubig dito sa bahaging ito ng Top Avenue. Kita nyo naman, no? Yung iba nga talagang natatakot mag-move. Kasi yung ano kasi dito, yung alam nyo naman yung mga flood control, di natin alam kung saan napunta. Kasi nung panahon kasi ni former Mayor Hani Lacuna, hindi ko alam kung naayos ba dito yung mga drainage, no? Kaya kita naman natin, no? Although kahapon nandito si Yorme, pumunta siya dito dahil nga isa siya sa mga nagsaksi sa mga sitwasyon dito sa bahaging ito. Mahaba ito maging sa bahaging Ross Boulevard mayroon din po dito sa may Top Avenue. Yung sa Ross Boulevard nga sinisisi nitong mga tungaw sa Manila Bay daw dahil tinambakan daw yung Manila Bay. Sabi ko nga, lahat ng baha pati sa Quezon City isisi nyo sa Manila Bay. Ganun sila ho kasi nga siyempre gusto lang nila idikit yan kay PRRD. Siyempre para yung tao ma-divert na naman na yung dahilan ng pagbaha dyan sa Ross Boulevard ay dahil sa Manila Bay. So sabi ko nga sa kanila, yung sa baha sa Quezon City isisi nyo na rin. Kita nyo naman napakataas. Pero sabi nga ni Mayor Isko, talagang kakalampagin niya yung national para lang mabigyan kaagad ng solusyon yung mga drainage dito na mga nagbarado. No? Kita naman natin nung sa Divisoria nga talagang grabe yung basura doon. Syempre kapag hindi na isegregate ng maayos yung basura, pag nagkaroon ng mga pag-ulan ay bay sigurado papasok yun sa mga kanal. Kasi yan sa mga dahilan kaya't hindi ho nakakadaloy kaagad ng tuloy-tuloy itong mga tubig ho na ito. Grabe kawawa yung mga estudyante, no? Ito nga si kuya, pero ako syempre medyo din, nag-aalangan din dahil nga malalim na talaga yung tubig dito sa bahaging ito ng Top Avenue. Pero sige lang, bahala na si Batman. So dito okay naman, no? Ayan, no? Kita nyo naman. Okay naman, mataas na yung tubig. Gabi. Ganito ang sitwasyon kabayan. Yung kasi, di ba, nakita nyo naman, nung nakaraang SONA, nitong ating kasalukuyang administrasyon sa under the leadership of President BBM, kumbaga pinagmamalaki niya kasi yung 5,500 flood control. So hindi ko alam kung nasaan na yon, kung ano na yung nangyari, dahil kita nyo naman hindi lamang po dito sa bahaging ito ng Maynila, maging sa Quezon City, no? Merong hindi lamang din sa Quezon City, sa iba't ibang location po ng NCR. Talagang marami po talaga ang nagkaroon ho ng mga matataas ho na pagbaha. Maging dito po sa location ng Pasay City, marami po ditong mga lugar na talagang tumaas din po ang tubig. So kita nyo naman, talagang nagdudulot ng katakot-takot na traffic. Kawawa yung mga empleyado, yung mga nagtatrabaho, no? Syempre, yung iba dyan uuwi pa kung malalayong lugar pa, tapos ganito katakot-takot na traffic dahil nga sa matinding pagbaha. Pero siguro naman itong Maynila kanina, siguro nag-suspended naman na sila ng klase kasi nung dumaan ako, hindi ko lang sigurado kasi nung dumaan ako mga around siguro 11 in the morning, talagang maraming estudyante doon sa kabila doon sa part 1 ng ating video. So grabe, taas na ng tubig dito kabayan, no? Kaya dito sa location na ito, mga inaabot din ako dito ng mga 1 oras kahit nakamotor lang ako. Siyempre dahil nga sa ang hirap, talagang usad pagong yung mga sasakyan ho dito. Salamat po doon sa mga naka 4 wheels na binibigyan ng way yaong mga nakamotor. Kasi yung mga nakamotor kasi, kawawa yan kapag dumaan doon sa malalalim na porsyon ng tubig, tapos pahinto-hinto ho sila. Yan yung malakas or mataas ang chance na talagang materikan po sila ng kanilang mga motorsiklo. Dito grabe yung dito, grabe yung taas na ng tubig. So kita nyo naman, di ba? Di ko alam kung sa SONA kasi ni Mr. President, di ko alam kung nung nakaraang SONA way back 2024, 5,500 flood control. So baka at this time, this coming July 28, baka around 1,500 flood control na ho yan. So abangan ho natin kung ilan yung sasabihin niya. This coming July na yan, malapit na yan. This coming 28 na po yan. This month na ho, mga kaibigan.
Grabe yung taas talagang maging dito. 'Di ba? So buti na lang nagkaroon din ulit, kumbaga naupo muli si Mayor Isko, 'di ba? Kasi kung hindi talagang asahan natin mas magiging malala pa dito. 'Di ba? Doon pa lang sa Divisoria, grabing traffic doon at good news naman dahil na solusyonan kaagad at yung mga basura doon nakuha kaagad. Yan, malaking good news 'yun para sa mga Manilenyo. So patuloy po ang pagbagsak ho ng tubig and ito nga kita nyo man talagang napakabagal ho ng pag-usad ho natin. Talagang kawawa yung mga nagtatrabaho. Ayan so si kuya lumusot. So ako dito muna ako sa gilid-gilid, medyo tagilid pero mukhang kaya naman, kaya lusot tayo. Importante makamove lang ng konti. Patuloy na bumabagsak ang ulan, kabayan, kaya asahan na po natin na sa mga susunod ho na araw o sa mga susunod ho na oras, kapag patuloy hong ganito, mas tataas pa ho ito, 'di ba? Kaya nga isa po ang flood control ang mayroong pinakamalaking budget from the national, dahil nga syempre importante 'yan, kaso nga lang naiwan ho yung flood and wala ho yung control, 'di ba? So may mga nakuha po tayong report na di umano kapag bumalik na yung session ng itong Congress, papaimbestigahan nila ang Dolomite Beach, itong Dolomite kasi inayos kasi yan, kumbaga nagkaroon ng rehabilitation dyan, Manila Bay Rehabilitation way back 2019 under the leadership of PRRD. So dahil nga di umano, yun nga, baka di umano may corruption and isa pa yun sa nila na baka nga daw di umano yan ang sanhi ng pagbaha dyan sa Ross Boulevard. Sabi ko nga, dapat bago nyo aksayahan yan ng panahon, yung pag-imbestiga dyan, imbestigahan nyo nawa yung flood control kung saan ho napunta. Yun lang naman. Kasi kawawa ho, hindi lamang po dito ang apektado, maging talagang buong Pilipinas. So yan si yung congressman dyan sa di ba? Unahin mo yung Kabikulan. Di ba nung nakaroon grabe yung baha dyan sa Bicol. Yan, unahin mo yan bago mo imbestigahan yung Manila Bay. Diba? Saan ka ba naman utak na nung grabe yung dumi ng Manila Bay, hindi ka nagrereklamo? Diba? Ito kasangkat utak na baha. Diba? Ito yung imbestigahan mo, yung flood control. Hindi ho million kasi yan billion ho ang budget dito sa flood control ho na ito. So, imbestigahan mo yan kung saan napunta. Baka matuwa pa sa'yo ang sambayan ng Pilipino. So, dito kabayan, medyo tayo dito. Medyo naantala konti dahil talagang ang bagal ng move ng mga sasakyan. Wala din naman tayong magawa, ganun talaga. Diba? Doon nga sa sa Quezon City, maraming tumirik doon ng mga sasakyan. And dito din naman sa sa part na ito ng Top Avenue. Although kanina, may mga nakita ko tayong tumirik. And sa Ross Boulevard, yes, maltaas din talaga doon ang pagbaha, mga kababayan. Kaya nga nung panahon po ni former President Duterte, isa kami dyan sa talagang naging saksi noon, way back 2019, talagang ginalugad yung mga kanal dyan, yung mga patay na kanal, talagang ginalugad dyan para lang matanggal yung mga putik na bumarado dyan sa mga kanal at magkaroon po ng tuloy-tuloy na pagdaloy ho ng mga tubig katulad ho nito. So yan, baka kaya imbestigahan nila yan kasi hanapan lang nila ng butas si PRRD. Pero at the end of the day, wala din naman yung mga yan. Wala. Mas mahal pa din ng tao ang mga Duterte. May against ka sa mga Duterte, that's normal. Pero kita naman natin si Bato, di ba? Ayan. Panalo pa din. Si Bongo, isa yan sa mga kasama po natin. And nagsama-sama kami niyan sa Luzon, Visayas, in Mindanao sa pag-iikot ng kasagsagan po ng campaign. Pero panalo pa din si Bato at saka si Bongo. Kita naman natin, even si Marcolita, kasama din natin yan na talaga namang, di ba? Sabi nila talagang solid talaga sila at against nga sila sa impeachment pero mas binoto pa rin at pinaboran ng milyong-milyong mga Pilipino. So yun lang kabayan, update tayo. So, bukas siguro tingnan natin kung ano yung sitwasyon ho dito sa may Taft Avenue or sa Quezon City maging sa Marikina dahil patuloy nga ang pagbuhos ng ulan dito po sa bahagi ho na ito.